Sino nga ba ang magiging pambato ng Visayas Region sa Miss Universe Philippines 2025? Alamin natin yan. Hello Cruellas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ka dyan, subscriber, returning viewers, thank you so much sa mga suporta ninyo. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Ngayon pag-uusapan natin yung magiging pambato ng Visayas Region dito sa Miss Universe Philippines. Kung sino-sino nga, isa-isahin ko sa inyo at kung sino ang more chances of winning dito ng bonggang-bongga. Siyempre, knowing Visayas Region, nakailan na ba ang Visayas sa Miss Universe Philippines ngayong era? Noong 2020, tapos 2021, all Visayas. Diba? From Iloilo with Rabia Mateo. At saka nung 2021, si Beatriz Luigi Gomez, at hindi talaga sila nagpapadala ng mga pucho-pucho. I mean, hindi nagpapadala ang mga Visayas ng pucho-puchong contestant dito sa Miss Universe Philippines. So ngayon, isa-isahin natin sila guys ha. Ang una nating pambato is alphabetical dito ha guys. Ang unang pambato ng Visayas ay Bacolod City ng bonggang-bongga. Ang pangalan ni Bacolod City ay si Luis Lian Bobe. Isa siya sa mga magagandang dilag dito sa Miss Universe Philippines. Ang bonggang-bongga, diba? Pangabog, isa siya sa mga Ilongga na pambato ng Visayas Region. At kung kakabog nga ba siya, tingnan natin. Kasi siya ang mag-isa sa mga representative ng Visayas na women na inclusive, kumbaga may asawa at may anak na. Pero, apakaganda. Ayan yung unang pambato ng Visayas is from Bacolod City. Next, eto talaga pinag-uusapan to kasi yung mga materialis niya talaga ay parang pangabog talaga. Bago City ng Negros Occidental. Oh my God! Ang bonggang-bonggang si Kayla Jane o Season, talagang lahat ng materialis niya is giving. At hindi tayo ipinapahiya ng batang ito. Ang ganda, face card din yung lola ninyo. At mukhang may chance talaga siyang umabot as a semi-finalist dito sa Miss Universe Philippines, si Miss Bago City. Pangatlong kandidata na from Visayas, si Basay Samar. Si Basay Samar na si Yoshabel Libico, diba? Pangabog. Kung mga Bisaya talaga, basta Bisaya, gwapa, grabe. So, talagang handa kong ipaglaban yung mga team Visayas natin ng bongka-bongka. Si Basay Samar, isa din yan sa mga matatangkad at magagandang mga kandidata natin dito sa Miss Universe Philippines 2025. Next, ang very controversial Miss Bohol. Diba? Kyra Goldman. Diba? Kumbaga, basta Bisaya talaga. Grabe. Diba? The height, the face, the brain. Wag anong-ano sa mga Bisaya. Huwag kayong, paano ba tawag doon? Magpakampante. Baka ilang paso. Charot lang. Si Miss Bohol, Tyra Goldman. Next, mamaya guys, babanggitin ko sa inyo yung more chances of winning dito na mga na mga Bisaya dito sa competition ng bonggang-bongga. Next, ang sumunod na pag-uusapan natin from Visayas Region ay Cebu City. Gabby Carvalho. Amazing. Wala ka nang hahanapin. Beauty, height, brain, etc. Huwag kayong patulog-tulog, baka bigla kayong ligwakin ni Doktora. Diba? From Cebu City, Gabby Carvalho.
Sumunod, from Cebu Province, ang veterana, ang bonggang-bongga, si Chela Falconer. O, diba? Hindi lingid sa kaalaman ninyong lahat. Si Chela Falconer ay candidate dito sa Miss Universe Philippines 2021 at umabot nga siya ng semifinals at ngayon ay lalaban uli siya para makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. So, watch out tayo dito kay Miss Cebu Province ng bonggang-bongga. Next, sumunod from Bisaya ay si Dumaguete City. O, diba? So, Samara Cropa from Dumaguete City. So, Ilongga din ito. Diba? From Negros Oriental, Dumaguete. Isa din to sa mga kayang makipagbardagulan dito sa Miss Universe Philippines at kayang makipagkabugan at kayang magaling to magsalita si Miss Dumaguete City. So, watch out na lang tayo sa kanya. Ang sumunod na Bisaya na makikipagbardagulan ay si Miss Iloilo City. Oh, diba? Miss Karen Pesio. Alam naman natin yung capability ni Karen Pesio. Veterana siya sa competition, veterana sa pageantry. So, alam natin yung kaya niyang i-offer. Makakapasok kaya siya sa top 3 na pwedeng ilaban ng mga ng Visayas region sa Miss Universe Philippines. Next, Miss Iloilo Province, si Angeline Cordero Kailani. Kailani. Tama ba ang pag-pronounce? I'm so sorry. Pero, isa din to sa talagang threat sa competition. Huwag tayong, pag hindi kasi natin pinag-uusapan, hindi natin alam kung ano ang capability, kung paano mag-shine sa competition ng bonggang-bongga. Doon tayo, ano ba tawag doon? Doon tayo kabahan. Kasi yung mga iba, alam na natin kung ano ang kaya, yung mga frontrunner, yung mga kilala na natin, alam naman natin kung ano yung kaya nilang push sa competition. And another Visayas from Region 6, Kalibo, Aklan, MJ Fernandez. Sa MJ Fernandez, ang daming bashing nito, lalong-lalo na sa mga photos niya nung mga umpisa. Parang high school ID lang daw, kung may eksena. Pero guys, siya ang kasalukuyang Miss Kalibo ati-atihan at siya lang naman ang pinakabata dito sa competition. Si Miss MJ Fernandez ng bonggang-bongga. Kaya, watch out. Another Visaya from Lapu-Lapu City. Diba? Si Lapu-Lapu Natasha Testa. So, ang dami talagang pangbato ng Bisaya, hindi na uubusan. Diba? Talaga lang namang kumakabog. Si Lapu-Lapu, isa yan sa mga sinasabi nila nga, pwedeng kumabog. Next, from Leyte, Victoria Johnson. Ganda, matalino pa. So, ano na? Mabagawin na ikaw sa mga brainy from Visayas, no? Iisipin mo yung mga contestant dito sa Miss Universe Philippines. From Visaya, yung masasabi mo talaga na sobrang mga when it comes sa communication skills, ay talaga nag-uumapaw sila at hindi mo pwedeng isantabi yung bawat kandidata, lalong-lalo na paggaling Bisaya. Another Bisaya from Malay Aklan, Taylor Marie Del Luna. Wow, ganda, diba? Nakakaloka. Face card, baka mo kaya ilang paso ang mga frontrunner kaya face card, brainy. Pwede nating abangan kung ano ang kayang may offer dito sa competition, pero pinag-uusapan siya. Humanda kayo. Alam nyo naman, pag galing Aklan, halos lahat ng mga kandidata from Aklan ay kumabog. Kaya, watch out kay Malay Aklan. Diba? Next, another, ano ba tawag to? Another Bisaya na mag-shine dito sa competition, Negros Occidental. Diba? From the province of Negros Occidental, Frances Ann Lakibla. Ayun ang kanyang name. Isa dito sa mga face ko. Isa din to sa inclusive, guys.
Akalain mo bang may asawa na to tapos ang ganda-ganda? Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Kaya watch out din kayo dito kay Frances Ann ng Negros Occidental. Talaga lang naman. Sinasabi ko sa inyo, kayang kobugin ang mga manok ninyo ng bonggang-bongga. Sumunod! From Samar Island. Diba? From Samar Island, Catherine K. Dacanay. Isa sa mga matatangkad sa kompetisyon, isa sa mga matatalino, at isa sa mga face card na kandidata na galing Bisaya. So talaga lang namang hindi mo pwedeng basta-basta ang mga Bisaya dito sa competition sa Miss Universe Philippines dahil kaya nilang makipagvardagulan ng bonggang-bongga sa lahat. Diba? Kasi when it comes sa mga face card baka mo, nako! Sinasabi ko sa inyo, Visaya, Visaya, Visaya ang tunay na guwafa. And not but not the least na Bisaya magkukumpit dito sa Miss Universe Philippines ay si Miss Tacloban City, Angela Cabel. Grabe no. Bukod sa face card, teacher na, may asawa na, may anak pa, matalino pa. Di ba? Kabogera pa sa stage. So, talagang hindi natin pwedeng i-underestimate ang mga Bisayang girl na ito. Bukod sa, actually si Miss Iloilo Province at saka si Miss Iloilo City, ang maliit sa kanila, halos silang matatangkad at talagang amazing talaga. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon kung sino ba talaga ang makakapagbibigay talaga ng posibleng maibalik ang corona sa mga Bisaya. Kasi 2021 yung huling nasungkit ng mga Bisaya ang corona with kaya sa katauhan ni Beatrice Luigi Gomez. Ngayon, sino yung more chances of winning baga? Una kong pag-uusapan, si Miss Samar Island, Kathleen K. Dacanay. Isa talaga siya sa mga sinasabi kong kayang kumabog sa competition. Bukod doon sa kanyang face card, height, brain, huwag kayong ano-ano dyan sa kanya. Huwag kayong papetiks-petiks kasi kayang kabugin sa competition dahil nagsishine siya talaga pag nasa stage na. Next, Malay Aklan. Diba? Taylor Marie de Luna. Isa talaga siya sa mga possible talaga na hindi naman yung sure. Kumbaga nandun na malaki ang chances na umabot talaga as a semi-finalist. Itong si Taylor Marie de Luna. Kasi bukod dun sa face card at talagang Beauty India Beauty Queen ay talagang matalino din talaga. Ang pasarela niya lang talaga ang aabangan natin ng bonggang-bongga. Sumunod na possible na makasungkit ng corona dito sa Miss Universe Philippines ay itong si Chella Falconer. Di ba? Veterana, alam niya kung paano gagawin at kung paano mag-stand out sa competition. Kaya hindi natin pwedeng i-discredit ang galing na meron itong si Chella Falconer ng Cebu Province. Next, Bohol. Kahit pa imbornal minsan talaga yung styling, nandun pa rin yung face card, yung yung tangkad, nandun pa rin yung talino, nandun pa rin yung Miss Universe talaga yung lola mo. Aminin natin yan. Doon lang talaga siya nalalaglag doon sa kanyang, ano ba tawag dito? Lalaglag din talaga siya sa kanyang styling. So, wala naman tayong magagawa. Hindi natin hawak ang kapalaran niya dito, kundi sa team niya. So, bahala na ang team niya kung paano siya ipapashine. Pero tiwalang-tiwala pa rin ako sa Bisuyo. Pero ang pinakamalaking chance na manalo sa competition, ito Gabby Carvalho ng Cebu City. Wala ka kasi pwedeng hanapin sa kanya. Matangkad, bubbly personality, the credential, doktorang lola nyo. Magaling maglakad, magaling magsalita, magaling sa lahat ng aspeto. Kumbaga, sa styling, amazing din. Kumbaga, sa lahat ng mga Bisaya dito, hindi man siya ang may pinakamaganda, pero may ganda. Hindi man siya yung nasasabi nating pinakamagaling maglakad,
pero magaling din siyang maglakad. Hindi man siya ang may pinakamatangkad, pero take note, matangkad din naman talaga siyang bonggang-bongga. Hindi man siya dito yung pinakamatalino, pero aminin natin na ang kanyang talino ay kayang ligwakin ng bonggang-bongga at walang kinakatakutan na mga tanong. Ayan talaga, ang limang yan, possible talaga na hindi possible. Parang sure ako na makakapasok talaga sila sa semifinals. Ang limang Bisaya na yan. Take note ha, wala pa dyan si Iloilo. Take note ha, wala pa dyan si Leyte. Take note, wala pa si Tacloban. Diba? Take note, wala pa si Negros, si Bacolod, si Bago, o diba? Take note, wala pa dyan si Kalibo, Aklan. Take note, ang daming pwede. So, yung lima na yan, parang nakakasigurado talaga ako na papasok. Si Iloilo City, si Iloilo City, si Cebu City, si Cebu Province, si Malay Aklan, si Bohol. O pwede din si Samar Island. So, tingnan natin kung maibalik ba talaga ng mga Bisaya girls ang mga beautiful and mga very good in communication skills. Kung pag-uusapan kasi natin yung communication skills, lahat ng mga Bisaya kandidata. Aminin nyo, Bohol, Cebu, Iloilo City, tapos si Samar Island, plus Malay Aklan. Kawawa yung mga frontrunner na yan na mga hindi masyado makapagsalita. Kumbaga, kung makasama mo sila sa top 5, yung mga Bisaya girl, kabahan ka na, be. Lalo na hindi masyado bongga ang com skills mo, kabahan ka talaga. Kaya there you go, guys. Napag-usapan naman natin yung mga Bisaya girls. Sino kaya ang magiging kakabog? Sino ang paktang 20? I-comment below ninyo sino ang pang top 10, sino ang pang top 5, at sino ang pang Corona. Diba? Basta hindi ko talaga pwedeng i-underestimate ang actually, anim talaga yung gusto ko talaga from Samar Island, from Iloilo City, Cebu Province, Malay Aklan, and Bohol. Pero number 1 ko so far ay si Cebu City. Kasi kompleto sa Ricados eh. Diba? Pansin nyo, kompleto sa wala kang maipupuri, wala kang maipipinta sa kanya. Yun nga lang talaga, hindi man siya yung pinakamaganda, pero alam mo namang maganda din naman siya. Ayun talaga. So far, ang aking crown bearer from Visayas, Cebu City. Pangalawa si Bohol, pangatlo si Malay Aklan. O, ganon. So, comment down below sa mga Team Bisaya. May ibabalik ba natin ang Corona sa ating region? Abangan ninyo yan. Maraming salamat guys sa supportan ninyo at thank you so much talaga sa pagmamahal ninyo. And this has been Gazel Ortega. Views and opinion, violence or action, ilatag sa baba. Paalam!